Nakikinig ka pa sa wow? Iikot-ikot ang mga bewang. Handa na ba? Sige, simulan na natin. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Ako'y gising, ako'y gising, ako'y gising, hindi tulog, ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. O, ayan! Nabuhayan na ba yung mga natulog na diwa? Okay. Ngayon ay, bago kayo umupo ay pakitingin muna sa ilalim ng inyong mga upuan upang mapulot ninyo ang mga basura. At sa pagsisimula natin ng ating klase, huwag kakalimutan na kung may nagsasalita sa harapan ay kinakailangang makinig. At kapag may mga katanungan o may mga sagot ay pakitaas lamang inyong kanang kamay. Ngayon, lumingon sa kaliwa, lumingon naman sa kanan kung may mga kaklase ba kayo na lumiban. Sige, binibining sekretarya, maaari bang itala mo ang mga kaklase mo na lumiban ngayong araw at ibigay sa akin pagkatapos ng ating klase. Bago tayo magpapatuloy sa ating talakayan, ay nais ko munang itanong kung naaalala niyo pa ba ang mga tinalakay natin noong nakaraang pagkikita o ano ba ang topiko na ating tinalakay? Sige, binibining Montesino, ano ba ang ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita? Tama, talagang ikay nakikinig sa ating talakayan sapagkat ang ating tinalakay noon ay ang tungkol sa pagsasalin. Ngayon ay pupunta naman tayo sa ating tutuklasin ng mga topiko ngayong araw. At mayroon ako dito mga larawan na ginupit at ang gagawin ninyo ay inyong buuhin. At pagkatapos ng 3 minuto sa pagbuo nito ay ididikit niyo dito sa harapan. Ganito naman yung gagawin ha, hatiin ko kayo sa 6 na pangkat. Unang pangkat, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5 at pang-6. Pagkatapos ng 3 minuto ay ididikit na inyong mga nabuong larawan. Ayan. Natapos na ang inyong 3 minuto. At ngayon, dahil para hindi magulo, ako na ang magdidikit dito sa harapan. Para sa unang pangkat, nabuo nila ang ito nga na mukha. Huwag maingay at makinig sa mga diskusyon natin ngayon at iwasan na makipag-usap sa inyong mga kaklase. Base sa mga larawan na naipaskil dito sa harapan, ano kaya ang kaugnayan nila sa ating topiko na tatalakayin sa umagang ito? Sige, binibining Yago? Maaari. Binibining Istorko? Maaari din. Dahil ang mga tao na ito ay sila yung nagbigay ng mga pananaw o teorya tungkol sa ating tatalakayin ngayong araw. Dahil ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga teorya ng pagsasalin. May mga idea ba kayo tungkol sa mga teorya ng pagsasalin? Right, tama. Dahil, okay, wait muna. Okay, pag sinasabi natin teorya, ano ba ang sumasagi sa inyong mga isipan? Tama, binibining Yago, ano pa ang mga idadagdag mo tungkol sa teorya? Tama, dahil ang teorya ay ito yung mga hanay ng mga konsepto na magbibigay o makakatulong sa pagbibigay linaw ng mga gramatika at magiging gabay din sa mga manunulat kapag sila ay
susulat o magsasalin ng isang sulatin. Ngunit, bago tayo dadako sa pagtalakay ng mga ito, ay may mga layunin muna tayo na dapat na makamit sa pagtatapos o pagkatapos ng ating talakayan. Una, natutukoy ang mga teorya sa pagsasalin. Pangalawa, ay papamalas ng kakayahan sa pagsasalin sa pamamagitan ng pagsasadula at sa pagdula at pag-awit o sa malikhaing paraan. Kasunod ay naisasabuhay at kahalagahan ng mga teorya sa pagsasalin sa pamamagitan ng paggawa ng matisyong papel na may hindi pababa sa 150 mga salita. Ayan. Ngayon ay magpapatuloy na tayo sa pagtalakay ng ating aralin. Ngunit, dahil kulang tayo sa space, tatanggalin muna natin ito at nilipat natin ito iba. Lagyan mo na natin ito dito. Una ay si Etienne Dole at si George Chapman. Ayan. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Sa inyong palagay, bakit kaya kinakailangan na maunawaan ng tagasalin ang diwa o ang kahulugan ng orihinal? Binibining mo sino? Tama. Dahil kapag nagsasalin tayo, kinakailangan ang ating sinasalin at ang ating pagsasalinan ay hindi o ang sulatin na ating bagong salin ay hindi magkalayo. Dahil kapag nangyari yan ay mawawala ng saysay ang orihinal at maaari din makapagpahayag tayo ng mga sulatin na makapagbigay kalituhan sa ating mga mambabasa. Yan. Kasunod naman dito ay si George Chapman. Ang kanyang teorya naman ay mahuli ng tagasalin ang diwa ng orihinal. Kaakibat din o kaugnay sa teorya ni Etienne Dole na kinakailangan na ang diwa ng orihinal ay maunawaan ng tagasalin. Dahil dito, sa gaya na sinabi ko kanina, kapag magkalayo ang dalawa ay hindi mawawala na saysay yung orihinal o maaaring inaako mo rin o ginawa mong sariling sa'yo o ikaw ang sumulat o orihinal na pinanggalingan na isang sulat din kapag ginawa mo yan. Kasunod naman ay si Sinawa at Story. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Ngayon, bakit kaya kinakailangan na hindi lamang ang kahulugan ng orihinal ang dapat na maisalin, kundi pati ang epekto at tungkulin nito sa orihinal ng mambabasa? Binibili pa kalarin? Okay, tama. Dahil sa pagsasalin, hindi lamang ang tungkulin o ang kahulugan ng orihinal dapat nating isasalin, kundi ang tungkulin nito sa ating mga mambabasa. Dahil kagaya na lamang kapag ang tungkulin ng una o orihinal na pagsasalin ay ang kanyang target ay ang mga tao na sa kanyang bayan lamang o sa isang lugar lamang. Ngunit kapag sinasalin mo, kinakailangan mo din na yun din ang tungkulin na may paparating mo o magagampanan mo sa mga bagong mambabasa na target mo sa iyong pagsasalin. Kasunod naman ay si Philemon Holland. Sabi niya, gumamit ng kontemporaryong terminolohiya. Sa inyong palagay, class, bakit kaya kinakailangan na gumamit tayo ng mga kontemporaryong terminolohiya? Ginoong Agunot? Okay, maaari din. Binibining Dunghaw. Tama. Dahil kapag tayo nagsasalin, kinakailangan natin iayon sa mga bagong henerasyon. Kagaya na lamang kapag nagsasalin ka, tapos ang ginamit mo mga terminolohiya, yung mga makalumang mga termino, sa tingin nyo ba ay mauunawaan ng mga bagong henerasyon na yung sinasabi?
pagsasalin? Di ba? Hindi. Kaya kinakailangan na gumamit ng mga kontemporaryong terminolohiya. Mula pa lang sa salitang kontemporaryo ay ito ay mga makabago. Kaya kailangan natin yan iayon nang sa ganoon ay maunawaan ng mga tao na magbabasa o makabagong mga henerasyon ang iyong isasalin. Kasunod naman ay si Frederick Schleiermacher. Ang kanyang, sorry class, nandito pala asakto tayo. Na-post mo na. Ikuan sa kanan. Ako lang ikaw. Kasunod naman ay si Frederick Schleiermacher. Dahil ayon sa kanyang teorya, ang paglikha ng isang hiwalay na wikang pagsasalin para sa mga pampantikang salin lamang. Siya ang sa kanilang lima, siya lang ang nag-iisang tao na nagsasabi na kinakailangan na maglaan ng pampantikang mga terminolohiya sa pagsasalin. Tama rin naman dahil kinakailangan na ang pagsasalin ay may mga angkop na mga termino na dapat natin gagamitin sa ating pagsasalin. Okay. Kulang kayo sa space. Ayan. So, ito yung mga teorya o mga tao na nagbigay pananaw tungkol sa pagsasalin. Una ay si Etienne Dole, si George Chapman, si Watt si Philemon Holland, si Frederick Schleiermacher. Yan ang lima ng mga tao na nagbibigay pananaw tungkol sa pagsasalin. Ngayon ay ipapangkat ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Ang inyong gagawin para sa unang pangkat ay ipamalas ang inyong kakayahan sa pagsasalin sa pamamagitan ng pagsasadula. Sa inyong pamantayan sa nilalaman, 20%, kahusayan 20%, pagkakaisa 10% na may kabuuan na 50%. Para naman sa pangalawang pangkat, ipamalas ninyo ang inyong kakayahan sa pagsasalin sa pamamagitan ng pag-awit. Para sa inyong pamantayan, mensahe 30%, himig 10%, pagkakaisa 10% na may kabuuan na 50%. Mayroon lamang kayo 5 minuto para paghandaan ang inyong mga presentasyon. Okay, ang inyong oras ay natapos na. Tunghayan natin ang presentasyon ng unang pangkat. Magaling, napakaganda ng inyong ginawa ng pagsasadula. Sangayon ay atin namang natunghayan ang presentasyon ng pangalawang pangkat. Galing! Napakaganda ng kanilang awit na nalikha. At ngayon ay ito na ang pinakahihintay ninyong lahat, ang pagbibigay ng inyong mga puntos. Para sa unang pangkat, nakakuha kayo ng 49 na puntos dahil yung iba ay medyo tumatawa lang at hindi nagkampanan ng maayos ang kanilang mga karakter. Dito naman sa pangalawang pangkat, nakakuha kayo ng 48 puntos dahil hindi lahat ng mga kagrupo ninyo ay nakisali o umawit. Kaya yan, maraming salamat, napakahusay ninyong presentasyon at nakitaan kayo ng potensyal. Okay. Ngayon ay atin naman susukatin ng inyong mga kaalaman kung talagang may nakuha ba talaga kayo sa ating talakayan. Tagalin ko muna ito nang sa ganun ay wala kayong makita mga go-digo. Ayan. Sige. Binibining kabuuan, maaari ka bang pumili ng numero? Yan. Ang napili ng numero ay pangalawa. Sino ba ang pangalawa? Okay, si Binibining Alinyabo. Binibining Alinyabo. Sino-sino ba ang 5 tao na nagbibigay ng pananaw o ng teorya sa pagsasalin? Tama. Maraming salamat. Maaari ka nang umupo. Sila ay si
Etienne Dole, George Chapman, si Watt at si Philemon Holland at si Frederick Skellemacher. Ayan, maraming salamat dahil talaga nakikinig kayo kahit na medyo nakakalito yung mga pangalan ng ibang mga nagbigay ng teorya. Ngayon ay sukatin natin ang inyong mga kaalaman. Kumuha sa kaapat na papel, lagyan ng pangalan, ng petsa at iwasang lumingon-lingon sa inyong mga katabi kapag tayo ay nagsimula na sa ating pasulit. Makinig ng mabuti sa akin sa ganun ay makasagot kayo dahil wala tayong pinapakita ng mga visual dito sa harap dahil wala tayong kuryente. Okay. Makinig ng mabuti. Mabasahin ko lang ng pangalawang beses ang katanungan. Una, siya ang nagpahayag ng teoryang gumamit ng mga kontemporaryong terminolohiya. A. Philemon Holland, B. George Chapman, C. Etienne Dole, D. Sina Watt at Sorry. Okay? Siya ang nagpahayag ng teoryang gumamit ng mga kontemporaryong terminolohiya. A. Philemon Holland, B. George Chapman, C. Etienne Dole, D. Sina Watt at Sorry. Pangalawa, ito ay hanay ng mga konsepto na naglalayong magsisilbing gabay at magpabuti sa praktika. Ano kaya ito? Una, o A. Teorya, B. Nobela, C. Awit. Ito ay hanay ng mga konsepto na naglalayong magsilbing gabay at magpabuti sa praktika. A. Teorya, B. Nobela, C. Awit. Pangatlo, sino ang nagpahayag na hindi lamang ang kahulugan ng orihinal na dapat maisalin, kundi pati ang epekto at tungkulin nito sa orihinal na mambabasa? A. Sina Watt at Sorry, B. Philemon Holland, C. George Chapman, D. Etienne Dole. Sino ang nagpahayag na hindi lamang ang kahulugan ng orihinal na dapat na maisalin, kundi pati ang epekto at tungkulin nito sa orihinal na mambabasa? A. Sina Watt at Sorry, B. Philemon Holland, C. George Chapman, D. Etienne Dole. Pang-apat, kailangan mahuli na tagasalin ang patlang ng orihinal. Ano ito? A. Diwa, B. Wika, C. Mundo, D. Mata. Kailangan mahuli na tagasalin ang patlang ng orihinal. A. Diwa, B. Wika, C. Mundo, D. Mata. Panglima, ang mga sumusunod ay ang mga taong nagpahayag ng mga teorya sa pagsasalin maliban sa isa. Sino sa kanila kaya makinig kayo ng maayos? A. Jose Rizal, B. Etienne Dole, C. George Chapman, D. Sina Watt at Sorry. Again, ang mga sumusunod ay ang mga taong nagpahayag ng mga teorya sa pagsasalin maliban sa isa. A. Jose Rizal, B. Etienne Dole, C. George Chapman, D. Sina Watt at Sorry. Okay, wala na bang mga katanungan, klarifikasyon? Yan, sige. Makipasa ng inyong mga papel at ako na ang magwawasto. Dahil nasa ganun ay hindi na rin kayo mahirapan pa sa pagsagot. Yan. Para sa inyong takdang aralin, kumuha ng mga kwaderno at isulat at pakisulat nito nang sa ganun ay hindi nyo malimutan at talagang makakagawa kayo ng mga takdang aralin. Makinig ng mabuti. Para sa inyong takdang aralin, magsaliksik ng iba pang impormasyon tungkol sa mga teorya ng pagsasalin at isulat sa isang buong papel. Ipasa ito sa susunod ng pagkikita. Uulitin ko, magsaliksik ng iba pang impormasyon tungkol sa mga teorya ng pagsasalin at isulat sa isang buong papel. Pasa ito sa susunod nating pagkikita. May mga katanungan pa ba kayo, klarifikasyon o iba pang mga concern? Maraming salamat!